Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ang pag-uusapan natin dito, Kai Sotto, Hansen Yang at JJ Mandakit. Agent ni Lebron, tutulungan daw po si Hansen Yang ng China na makapasok sa NBA ngayong April. JJ Mandakit pasok sa nominees ng McDonald's All-American at posibleng magkasabay sila ni Kai Sotto pagpasok sa NBA. Simulan po natin dito. Ito yung nakita ko na post sa China Hoops. Kilala po yan sa China. Ito, basahin natin. Yang Hansen and LeBron James both under Clutch. Yan po yung Clutch Sports Agency na may hawak kay LeBron James. Rich Paul will help Yang to make the NBA in April. Sa April na po ang NBA draft. At si Rich Paul po ang agent ni LeBron at ito din po ang owner ng Clutch Sports. Naglaro pa itong si Yang Hansen sa FIBA Asia Cup Qualifiers kasabay po ng mga laban ng Gilas. Ito, 8 points, 4 rebound, 2 assists ang kanyang average. Para may idea po tayo, napakalaki po ng lamang ni Kai Sotto dito kay Hansen Yang dito sa Asia Cup Qualifiers. So ngayon, punta na po tayo kay JJ Mandakit. Official na po itong in-announce ng McDonald's All-American. Ang mga nominees sa tournament nila kasama po si JJ Mandakit. Yung McDonald's All-American po na yan mga kaibigan ay pipili ng 24 lamang mula 700 na pinakamagagaling na players sa high school na graduating. Karamihan po sa mga NBA players ngayon ay naglaro na rin po dito. Malamang mapili po dito si JJ dahil po siya ay dalawang best naglaro sa Team USA, starting point guard pa, parehong nag-champion pa. At para may idea po tayo, eligible po magpa-draft si JJ sa NBA 2026 or 2027. Purong Pinay po siya, pinanganak lang po siya sa Hawaii, may Philippine passport, eligible sa Gilas at posibleng makasabay niya si Kai Sotto pagpasok sa NBA. Kasi si Kai po mga kaibigan ay sa tingin ko posibleng makapasok 2026 or 2027 na. Dahil nga po na-injured ngayon ang pambato natin at prediction ko kay JJ Mandakit second round or undrafted, pero kung undrafted siya may kukuha natin dito. Si Kai naman po posible makakuha ng exhibition contract at magdedepende po sa kanyang performance kung makakakuha siya ng two-way contract. At talagang umaasa ako na makukuha yan ni Kai yung two-way contract na yan sa susunod na taon. Mga kaibigan, naputo lang po yung video ko nung isang araw about dun sa sinabi ni Coach Jerry na bigla naglaho ang NBA dream dahil dito nga sa injury ni Kai Sotto. Mga kaibigan, sa panahong ito po ngayon ay talagang very common na lang po ang ACL injuries at nagagamot na po ng maayos at maganda dahil advanced na po ang technology at gamutan. Nakakabalik na po ang players ng walang epekto at yan din po mga kaibigan ng article dito sa Cleveland Clinic at hindi daw po ito career-ending injury sa mga athlete. At isa pa po, sinabi ko to, umabot po to, paano kung mas gumaling si Kai pagbalik niya? Kasi mga kaibigan, 23 to 24 pataas na si Kai next year, dyan po nagsisimula ang talagang kalakasan nating mga Pinoy. Yung nakikita po natin na galing at husay ni Kai Sotto sa FIBA man o dito sa Japan B-League, kaibigan, patikim pa lang po yan ng talento na meron si Kai Sotto. Pagsapit nito ng kanyang peak mga kaibigan, pag ito nag-peak talaga, makikita po talaga ninyo. Kaya naniniwala talaga ako sa greatest comeback ni Kai mag-NBA to balang araw. At ang isa pa, kita po natin porsigido at talagang grabe yung sakripisyo ng bata. Pinagsusumikapan talaga niya. So yan mga kaibigan ng video po natin. Alam ko may gusto po kayong sabihin. I-comment nyo na po sa baba. At babatiin ko po pala si Miko Salvador, Garute Vlogs, Chilipino Official, Ariel, Jensian, Demrel, Artur Publico, Busio Cajes, Kukwa Martins Lutuan, Alexis Bernardo, Pitbull Kid, Aten Star, Jeremil De Castro ng Nay Cavite at Victor Inocetes. Mga kaibigan, maraming salamat po sa suporta kay Kai Sotto. Mabuhay po kayo.